Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng panahon. Mayroong namataan na low pressure area sa silangang bahagi ng bansa ngayong araw ng linggo ika-12 ng Enero taong 2025. Ang cloud cluster o grupo ng mga ulap na lumilikha ng LPA ay nagdadala ng pagulan sa Bicol Region, Quezon at Eastern Visayas. Kapansin-pansin din na ang mga ulap na dala ng LPA ay konektado sa shear line na nagdudulot na rin ng pagulan sa Bicol at nakakaapekto na rin sa Mimaropa. Iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan sa mga lugar na ito na matagal nang nakakaranas ng pagulan. Samantala, ang Northeast Monsoon o Amihan ay nagdadala pa rin ng masungit na panahon sa Northern at Central Luzon na may mga biglaang pagulan. Maging handa po palagi upang maiwasan ang malubhang pinsala. Dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at Amihan, asahan ng pagulan sa maraming bahagi ng bansa. Ang shear line ay patuloy na nakakaapekto sa bansa at pinalalakas pa ng LPA. Iba yung pag-iingat po dahil sa mga biglaang buhos ng ulan. Maging updated po sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Pakisabihan po ang inyong mga mahal sa buhay. Patuloy po naming minomonitor ang paglakas ng LPA. Pakisubscribe po ang aming channel para makapag-update po namin kayo sa mga bagong ulat. Salamat po. Patuloy namin minomonitor ang sitwasyon at magbibigay kami ng mga bagong update. Para makapag-update po kami agad sa inyo, huwag kalimutang mag-subscribe upang ma-notify kayo sa mga latest update. Dama ko naman tayo sa ating partner para sa karagdagang impormasyon. Nakaka-apekto pa rin yung shear line o yung salubungan na malamig at mainit na hangin sa may bahagi po ng Southern Luzon at Visayas na kung saan itong shear line ang magdudulot pa rin po na mahina hanggang sa katamtaman kung minsan ay malakas na bugso ng pag-ulan sa bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at sa may Eastern Visayas. Ngunit dahil pa rin po sa Amihan ang bahagi ng Cagayan Valley pati na rin po itong Aurora, Quezon at Cordillera MC Region ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kasamang may hina hanggang sa katamtaman na mga pag-ulan. Epekto nga po yan ng Amihan. Dito pa rin po sa atin sa Metro Manila, pati na rin po sa ibang bahagi pa ng ating bansa o bahagi ng Luzon, bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na naasahan natin na kung saan may mga tsansa pa rin po tayo na isolated light rains o yung pulo-pulong may hina mga pag-ulan o mga pag-ambon, epekto rin ng Amihan. Temperatura natin dito sa Kamunilahan ay nasa around 23 to 30 degrees Celsius. Sa mapupunta naman po sa Tagaytay, nasa around 21 to 29 degrees Celsius. Malamig pa rin po sa may Baguio City, nasa around 14 to 22 degrees yung agad ng temperatura. Sa may Lawag naman, nasa around 22 to 31 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, dahil nga po inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan na may kasama pag-ulan, nasa around 20 hanggang 26 degrees lamang yung magiging agwat ng temperatura. At dahil maulan din po sa bahagi ng Legazpi City, nasa around 24 to 28 degrees lamang yung agwat ng temperatura. Dumako na po tayo sa Puerto Princesa at Calayan Islands na kung saan nasa around 25 to 30 degrees Celsius yung agwat ng temperatura. Sa mga kababayan naman po natin sa Kabisayaan, dito po sa may Eastern Visayas, dahil pa rin po sa epekto ng shear line, maulan na panahon pa rin po yung inaasahan natin. Pero sa Western at Central Visayas ay maaliwala sa panahon po yung inaasahan natin, lalo na sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit ng hapon at gabi, expect pa rin po natin yung mga dagliang pag-ulan, dala nga po ito ng mga localized thunderstorm. Temperatura natin bukas sa Tacloban ay nasa around 25 to 30 degrees Celsius. Ganun din sa bahagi ng Iloilo, pati na rin po sa Metro Cebu na kung saan nasa around 25 to 31 degrees Celsius. Dahil pa rin po sa epekto ng easterlies, ang bahagi po ng Davao Region at ang itong bahagi po ng Sorsogon ay makulimlim na panahon pa rin na inaasahan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Pero sa nalalabing bahagi po ng Mindanao, maaliwala sa panahon na inaasahan, ngunit posible pa rin po yung mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Temperatura natin sa Cagayan de Oro ay nasa around 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi ng Metro Davao, 25 to 32 degrees. At sa may Zamboanga naman, aabot sa 32 degrees ang maximum temperature.
Kaugnay nga po ng shearline ay meron po tayong nakataas na weather advisory sa may bahagi po ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Ibig sabihin po na to, ngayong araw hanggang bukas po ng hapon ay posible pa rin umabot sa 50 hanggang 100 millimeters of rains yung kanila pong maranasan o matala sa mga nabanggit na lugar. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan dyan dahil nga ilang araw na rin po na sunod-sunod ng mga pag-ulan yung kanila naranasan. Kaya mas mataas sa ho ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. At patuloy po tayo mag-antabay sa mga update. Para naman po sa mga kababayan natin na maglalayag, nakataas pa rin po yung gale warning natin sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, western coast ng Pangasinan, eastern coast ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, pati na rin po sa may Isabela ay may gale warning din po tayo, northeastern coast ng Aurora at sa northeastern coast ng Polillo Islands. May gale warning din po tayo nakataas sa may baybayin po ng Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay at ng Sorsogon, northern at eastern coast ng Northern Samar at sa northeastern coast ng Eastern Samar. Kapag may gale warning po tayo, hindi po natin hinahayaan pumalaot yung ating mga kababayan, mga isda, pati na rin po yung may maliit na sasakyang pandagat dahil sa posibilidad na malalaki at matataas sa mga pag-alon na kung saan posible nga po umabot sa 5.5 meters ang wave height. Para naman po sa ating 3-day weather outlook sa mga pangunahing syudad dito sa Luzon, partikular na po dito sa Metro Manila, na kung saan Lunes hanggang Martes, magiging makulimlim po yung ating panahon na inaasahan at may mataas po na tsansa na may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan dahil po sa amihan. Pero pagdating ng Miyerkules, improving weather condition naman po yung inaasahan natin dito sa Metro Manila. Sa Baguio City, dahil malakas ang bugso ng amihan hanggang Miyerkules po, makulimlim ang panahon dyan na may kasamang may hina hanggang sa katamtaman ng mga pag-ulan. At sa Legazpi City, dahil pa rin po sa shearline, kaya hanggang Wednesday ay maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako na po tayo sa Visayas area na kung saan sa Metro Cebu at sa Iloilo City, paghandaan pa rin po natin yung mga thunderstorm sa hapon at sa gabi. Pero sa Tacloban City, dahil pa rin po sa epekto ng shearline, kaya hanggang Miyerkules ay magiging maulap po ang kalangitan dyan na may kalat-kalat na pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dumako na po tayo sa Mindanao na kung saan sa Metro Davao na ay pagdating po ng Miyerkules, magiging maulap pa rin po ang kalangitan dyan na may kasamang hina hanggang sa katamtaman kung minsan ay malakas na bugso ng mga pag-ulan. Pero sa Cagayan de Oro at sa may Zamboanga City ay generally maaliwalas sa panahon po inaasahan natin simula Lunes hanggang Miyerkules na kung saan sa hapon at gabi lamang yung monitor natin dahil posible pa rin po makaranas ng mga dagliang pag-ulan. Araw-araw po natin dito sa Kamaynilaan ay lulubog sigat na 5:45 ng gabi, sisikat sa 6:24 ng umaga.